Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ergo. Taong 1962, Negros Occidental. Sa mga panahong ito, ganap ng lalaki si Ergo. Madalas na rin siyang sumasama sa kanyang mga tiyuhin sa pag-aani ng palay. Wala pa kasing pinapatay yung paaralan sa kanilang nayon, kaya hindi man lang siya nakatungtong kahit sa unang baitang. Ang tanging alam niyang isulat ay ang kanyang pangalan at hindi rin siya gaanong marunong magbasa. Ngunit kahit walang pinag-aralan si Ergo, masipag naman siya at magaling sa pakikipagkapwa. Isa ito sa hinangaan sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang araw, habang abala sa kanyang pagbibilad ng mga sinibak niyang panggatong, nilapitan siya ng kanyang tiyuhin. Niyaya siya nitong sumama sa kanya sa pagpunta sa kabilang bayan. Sinabi nito na maggagapa sila ng tuburon at nais niyang sumama si Ergo sa kanya. Dalawa lamang sila ang papakyaw doon, gawa ng hindi naman ganun kalawak ang tubuhang yon. Ayaw sana ni Ergo, gawa ng marami pa siyang dapat na gawin. Ngunit dahil kailangan din niya ng pera, kalaunan ay pumayag na rin siya sa alok ng kanyang tiyuhin. Dahil dito, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na kung maaari ay sumama sa kanyang tiyo. Hindi naman tumutol ang kanyang ama't ina sa kanyang kagustuhan at pinayagan nila si Ergo. Dahil dito, nagmadaling gumayak ang binata at pagkatapos ay sumama na siya sa kanyang tiyuhin. Dahil hindi pa uso ang sasakyan sa kanilang lugar, naglakad silang dalawa patungo sa kabilang bayan. Dumaan na lamang sila sa pinakamalapit na landas na kanilang pwedeng tahakin. Pagkarating nila sa kabilang bayan, naglakad ulit sila hanggang sa makarating sila sa kabilang baryo kung saan sila gagapas ng tubo. Sa unang pagkaapak pa lamang ni Ergo sa naturang baryo, iba na kaagad ang kanyang nararamdaman. May mga tao naman siyang nakikita roon, ngunit napunan niyang masasama ang paningin ng mga yon sa kanila, kaya sinabi niya yon sa kanyang tiyuhin. Sinita naman kaagad ng kanyang tiyuhin si Ergo at sinabihan na hayaan na lamang ang mga taong yon. May duda kung hindi sila mga simpleng tao lamang. Tingnan mo ang mga kabahayan nila. Wika ng tiyuhin niya. Iginala naman ng binata ang kanyang paningin at nakita niya ang mga kabahayan ng mga tao roon. Nagtaka siya at nakaramdam agad ng pangingilabot, gawa ng nakita niyang may mga nakasabit na karne sa kani-kanilang sampayan. Magtatanong pa sana ulit si Ergo sa tiyo niya, pero tinapik siya nito at sinabing magpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad at wag nang pagtuunan ng pansin ng mga tao roon. Dagdag pa ng tiyuhin ni Ergo, paggagapas ng tubo ang kanilang pakay roon at hindi pakialaman ng pamumuhay ng mga tao. Natahimik na lang din si Ergo matapos wikain ng kanyang tiyuhin yon at sumabay na lang din siya sa paglalakad dito. Noong makarating na sila sa bahay ng may-ari ng tubuhan, agad na ipinakilala ng kanyang tiyuhin si Ergo sa kanilang magiging amo. Matapos ang kanilang maiksing usapan, itinuro na sa kanila ang gagapasin nilang tubo at kung ano-ano pa ang mga dapat nilang gawin. Subalit bago pa man tuluyang umalis sila Ergo, naalala niya ang mga tao at mga kabahayan na kanilang nadaanan. Hindi niya napigilan ng kanyang sariling kuryosidad na umiral at nagawa niyang magtanong patungkol sa mga yon. Bigla namang napaubo ang kanilang amo at nagwika ng mga bagong salta ang mga yon sa kanilang lugar
at hindi nila kilala ang mga naturang tao. Sinabi pa niya na simula noong dumating ang mga yon, marami ng mga hayop ang natatagpo ang patay at halos lahat ng mga yon ay wala ng mga laman loob. Dahil sa kanyang narinig, pinanindigan ng kanyang balahibo si Ergo. Pakiramdam niya ay nilukob siya ng takot, kaya biglaan siyang natahimik. Napaisip siya kung anong uri ng taong mga yon, ngunit biglaang nawala yon sa kanyang isipan noong iniba ng kanyang tiyuhin ang kanilang usapan. Niyaya niya si Ergo na pumunta na sa tubuhan at nang matansya nila kung gaano katagal nila magagapas ang mga tubo roon. Tumungo nga sila sa tubuhan at tiningnan yon. Nilibot nila ang buong lugar at habang sinusuyod nila yon, ay hindi maiwasan ni Ergo na mapansin ang mga bakas sa damuhang malapit doon. Mabilis niyang nilapitan ang bahaging yon at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niyang may mga bakas ng dugo roon. Ano kayang nangyari rito? Parang may kung anong naglaban dito ah. Tanong ni Ergo sa kanyang sarili. Dulot ng kanyang pag-iisip ng kung ano-ano, napatulala siya at hindi niya namalayang nakalayo na pala ang kanyang tiyuhin at ang amo nila. Noong mahimasmasan siya, agad siyang nagpalinga-linga upang hanapin ang dalawa niyang kasama. Pagkakita niyang medyo nakakalayo na sila, nagsimula na rin siyang maglakad para maabutan sila. Nakakalimang hakbang pa lamang si Ergo nang may makita siyang mga nagkalat na bituka sa gilid ng tubuhan. Halos maduwal na siya roon, pero pinili niyang takpan na lang ang kanyang ilong. Tsaka tiningnan kung saan galing nilalang ang bituka na yon. Pagkalapit niya roon, ay nanlamig siya nang maisip niyang parang bituka yon ng tao. Sinuyod niya ng tingin ng paligid hanggang sa may maaninag siyang katawan ng tao na nakasuot sa tubuhang yon. Sa halip na sundan ng kanyang tiyo at amo, nagpasya na lamang siyang sumigaw para kunin ang atensyon nila. Tinawag niya ang dalawa at sinabi rito kung ano ang kanyang nakita. Napatakbo naman sila patungo sa kinaroroonan ni Ergo. Nung medyo malapit na silang dalawa, agad na nagwika ang amo nila na huwag hahawak sa mga bagay-bagay roon. Ayon kasi sa kanya, baka balikan ang bangkay na yon at malaman nilang may nakialam sa kanilang ginawa. Nakuryoso si Ergo, kaya agad siyang nagtanong kung sino ang tinutukoy nito. Mga aswang ang may gawa niyan. Hindi lamang pala mga hayop ang binibiktima nila, kaya kinakailangan nating mag-ingat. Mas maigi kung hayaan na lang natin ang bangkay dyan. Hindi rin naman magtatagal. Makikita yan ng mga aso at dadalhin sa kung saan. Sambit ng tiyuhin niya. Sinabi pa nito na wag na nilang gagapasin ang mga tubong nasa paligid ng bangkay upang masiguro nilang walang masamang mangyayari sa kanila. Napalunok ng kanyang laway si Ergo at agad din siyang ginapangan ng takot. Pumasok din sa kanyang isipan ng patungkol sa mga taong tinukoy ng kanyang tiyuhin na mga hindi normal. Matapos nilang makita ang tubuhan, bumalik na sila sa bahay ng kanilang amo. Habang pabalik ay hindi nawawala sa isipan ni Ergo ang nakita niya sa tubuhan. Subalit dahil trabaho lang naman ang ipinunta niya roon, minabuti niyang sundin ang sinasabi ng kanyang amo. Nang dumating ang 6:00, naghapunan na kagad sila. Nasa kalagitnaan na sila noon sa kanilang pagkain nang makarinig sila ng kakaibang tunog na umaaligid sa buong kanayunan. Noon din ay nagmadali sa pagtayo ang asawa ng may-ari ng tubuhan at sinara ang mga bintana. Sinabi pa niya na malamang ay may mga hayop na namang mawawala sa gabing yon dahil mabibiktima ng mga aswang. Napailing na lamang noon ng lalaking amo nila at sinabi kina Ergo na kinabukasan na lamang nila sisimula ng paggapas.
Ayon dito, masyadong delikado kung sisimulan nila ito ng gabing yon dahil sa mga aswang. Kung may mga taga rito lang sana na malalakas ang loob na kalabanin at itaboy ang mga salot na yan, siguradong hindi na makakapaghasik ng lagimang mga yan dito. Wika ng asawa ng kanilang amo, sabay buntong hininga. Napatingin naman noon si Ergo sa kanyang tsuhin at parang may kung anong nais sabihin ito. Pagkatapos nilang kumain, pinagpahinga na si Ergo ng kanilang mga amo. Binigyan sila ng banig tsaka unan at pinapwesto sa sala. Pagkalapat sa banig ng tsuhin ni Ergo, agad itong nakatulog. Sa kabilang banda, kahit na anong gawin ni Ergo ay hindi siya dinadalaw ng antok. Hanggang sa lumipas ang mga oras kasi ay bumabalik sa kanyang isipan ang mga nakita niya. Tila may ano sa kanyang kalooban na nagnanais na wakasan ang takot ng mga tao sa baryong yon. Nang masiguro ni Ergo na tulog na ang kanyang tsuhin at maging ang kanilang mga amo, napagpasyahan niyang bumaba. Noong mga sandaling yon, minabuti niyang wag nang magdala ng gasera upang hindi malaman ng mga kasamahan niya sa bahay na yon ang kanyang paglabas. Bumangon siya at marahan na binuksan ang pintuan tsaka mabilis ang lumabas doon. Nang wala na siya sa loob ng bahay ng kanyang amo, doon niya napagtanto na maliwanag pala ang buwan ng gabing yon. Habang iginagala niya ang kanyang paningin sa paligid, muli niyang narinig ang ingay na narinig nila noong sila'y kumakain pa lang. Sa kadahilanang yon, sinubukan niyang alamin kung saan nagmumula yon hanggang sa madako ang kanyang paningin sa nag-iisang bahay sa hindi kalayuan. Bakit kaya dyan nagmumula ang ingay na yan? Hindi kaya mga aswang din ang mga nakatira dyan? Tanong niya sa kanyang sarili. Dulot ng kanyang kuryosidad, palihim siyang naglakad patungo sa bahay na yon. Ilang beses pa siyang nagpalinga-linga dahil baka may nakamasid sa kanya. Alam din kasi niyang pagagalitan siya ng kanyang tsuhin kung malaman nito na lumabas siya sa ganoong oras gawa ng napakadelikado ng lugar na yon. Habang naglalakad si Ergo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba dahil hindi niya alam kung ano ang itsura ng nilalang na posibleng makaharap niya. Nagsisi pa siya na hindi siya nagdala ng kahit na anong panlaban sa aswang kung sakali. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, unti-unti na rin siyang lumalapit sa bahay na yon. Napalunok siya ng kanyang laway at mas lalo pang nagtaka nang malaman niyang may gumagalaw sa ibabaw ng bubong ng naturang tirahan. Nang may makitang puno si Ergo na mas malapit sa bahay na yon at alam niyang pwede niya itong pagtaguan, minabuti niyang tumungo roon. Nang nasa ilalim na siya nito, sinipat niya ng maigi ang bubong ng bahay at gano'n na lang ang kanyang gulat nang mawari niya na parang hindi mga normal na tao ang naroroon. Minatsyagan niya ang mga yan at napagtanto niyang 3 pala sila. Napatawa na lamang si Ergo noon nang magkaroon siya ng katanungan sa kanyang isipan kung sino naman ang taong may matinong utak ang aakyat sa bubong ng ganoong oras. Puwera na lang kung mga aswang sila. Sambit niya. Naisip din niya na posibleng may buntis doon o kung hindi naman kaya ay baka merong may sakit. Habang nasa ganoong sitwasyon, naisipan ni Ergo na mas lumapit pa sa bahay na yon. May nakita na rin siyang tumpok ng abo sa labas ng naturang tirahan na marahil ay mula sa sigang ginawa roon. Agad na nagkaroon ng ideya si Ergo kung ano ang kanyang gagawin. Marahan siyang lumapit sa tumpok ng abo. Dahil abala ang 3 nilalang na nasa ibabaw ng bubong, hindi nila nalaman ang kanyang presensya. Napansin niya ring tahimik ang loob ng bahay,
kaya baka himbing pa rin sa pagtulog ang mga tao roon. Noong makalapit na si Ergo sa tumpok ng abo, naisipan niyang magsaboy nun sa ere. Hindi malakas ang hangin ng mga sandaling yon, kaya idinalangin na lang niya na sana ay umabot ang isasaboy niya sa bubong ng bahay na yon. Sa unang pagsaboy niya ay wala siyang narinig na ingay, kaya mas dinamihan pa niya ang pagdakot ng abo at isinaboy yon ng buong lakas sa ere. Pagkaraan lang ng ilang sandali, sunod-sunod na pag-ungol ang kanyang narinig. Alam niyang gawa yun ng mga aswang na nasa bahay ng bubungan, kaya napanghisi siya. Subalit, biglaan din siyang kinabahan nang maisip niyang baka aalamin ng mga aswang na yon kung sino ang nagsaboy ng abo sa kanila. Sa kadahilanang yon, minabuti ni Ergo na pumasok na muna sa silong ng bahay upang makapagtago. Ngunit, saktong pagkapasok niya ay pareho silang nagulat ng nilalang na naroroon. Hindi inaasahan ni Ergo yon, kaya hindi na niya nagawang makagalaw. Ang nilalang naman ay hindi pa rin alam kung ano ang kanyang gagawin. Napalunok ng laway si Ergo noon nang makitang nagbabaga ang mga mata nun. Sobrang napakabaho rin nun na animoy naligo ng dumi ng manok. Alam niyang aswang din yon, kaya ninais sana niyang lumabas na lamang sa silong. Subalit, akmang lalabas na sana siya nang sinugod siya ng naturang aswang. Nagbuno silang dalawa roon, at dahil sa pagpupumiglas ni Ergo ay kung ano-ano na ang kanyang nasagi roon. Sa kadahilanang ito, nakagawa siya ng ingay. Pilit namang pinigilan ng aswang na yon ang pagwawala ni Ergo, subalit mas lalo itong nagwala, dulot ng pagkataranta ng bumaba mula sa bubong ang tatlong mga aswang. Noong mga sandaling yon, napasigaw na si Ergo. Nanghingi siya ng tulong at sinabi na merong mga aswang doon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig si Ergo ng boses ng isang lalaki sa loob ng bahay at nagtatanong sa kanyang kasama kung ano ang ingay na yon. Sumagot naman ang kasama niyang babae na baka pusa lamang, ngunit hindi naging kumbinsido ang lalaki. Dahil mas malakas ang aswang kay Ergo, kalaunan ay hindi na siya nakagalaw. Ang tatlong aswang naman ay nakamasid lamang sa kanila na parang nagbabantay sa paligid. Walang ano-ano, bumaba ang lalaki at may dala itong Petromax at itak. Gulat na gulat naman ang tatlong aswang, kaya agad silang lumipat ng pwesto. Magtatago na rin sana ang aswang na kalaban ni Ergo, ngunit pinigilan niya ito upang hindi makaalis. Tulong! Tulungan niyo ako! May mga aswang sa paligid ng bahay ninyo! Pahirapang sigaw ni Ergo. Sinubukan pa ng aswang na takpan ang kanyang bibig, pero huli na ang lahat. Ilang sandali pa, napayuko ang lalaki at inilagay niya sa kanyang tapat ang kanyang Petromax. Napamura na lamang siya ng malakas noon nang makita niya sina Ergo at ang aswang na naging kalaban nito. Naging mabilis naman ang paggalaw ng lalaki at nang makalapit na siya sa pwesto ni na Ergo, tinaga niya ang aswang at kahit na limitado ang naging galaw nito, ay nagawa niyang masugatan ang naturang nilalang. Hindi lamang iisang pagtaga ang ginawa ng lalaki dahil ilang beses niyang tinaga ang likod ng aswang. Nang medyo nang hina na ang aswang, nagpumiglas si Ergo at nagpasalamat sa lalaki. Akma rin sana siyang tatagain ng lalaki dahil naroroon siya sa ilalim ng bahay nila. Kaya sinubukang magpaliwanag ni Ergo. Noong una ay hindi naniwala ang lalaki. Ngunit nang sabihin ni Ergo kung kaninong tubuhan sila gagapas, naniwala na yun sa kanya. Tinulungan siya ng lalaki na makalabas sa silong. Sa kabutihang palad naman, konting galos lang ang natamo ni Ergo. Nung mga sandaling yon, sinabi niya na hindi lamang iisang aswang ang naroroon,
kung hindi merong 3 pa. Dahil dito, nakiusap ang lalaking yun kay Ergo na kung maaari ay tulungan siya nito upang maitaboy ang mga aswang. Nagpakilala rin ito sa pangalang Marshal at tama si Ergo dahil nagdadalang tao pala ang asawa nito. Noon din, nagmadaling pumasok sa loob ng kanilang bahay si Marshal. Pagbalik niya ay may dala na siyang espading o patalim na ginagamit sa panabas ng tubo. Iniabot niya ito kay Ergo, tsaka nagwika na hahanapin nila ang 3 aswang dahil marami na ang nabibiktima ng mga yon sa kanilang lugar. Nasa ganoong kalagayan sila nang makarinig silang dalawa ng pagkaluskos sa likod bahay. Dahil dito, nagunahan sina Ergo at Marshal sa pagtungo roon. Saktong pagkarating nila sa likuran ng bahay, ay may napansin silang tumakbo papasok sa kasukalan. Dahil dito, inikutan nilang dalawa yon upang masukol. Subalit nang masuyod na nila ang buong paligid doon, ay pareho silang walang nakita. Napasigaw na noon si Marshal at nagbanta sa mga aswang na kapag may nangyaring masama sa kanyang asawa, susugurin niya ang mga yon sa kanilang bahay. Agad namang nag-usisa si Ergo patungkol sa mga aswang na yan at nandilat ang kanyang mga mata nang malaman niyang nakita na rin pala niya ang mga bahay ng mga yon. Walang ano-ano, nakarinig silang dalawa ng malakas na kalabog. Muli silang bumalik sa tapat ng bahay at gano'n na lang ang kanilang gulat nang makitang nagawa palang sirain ng mga aswang ang pinto ng bahay ni na Marshal. Nagmamadaling umakyat ang lalaki, kaya sumunod na lang din si Ergo sa kanya. Tawag pa ito ng tawag sa kanyang asawa hanggang sa tuluyan siyang makarating sa kanyang silid. Gano'n na lang ang panlulumo ni Marshal nang makita ang kanyang asawa na duguan. Wakwak na ang tiyan nito at wala na ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Napahagulgol ang lalaking yon at labis ding naawa si Ergo sa kanila. Pagkaraan pa ng ilang sandali ay tuluyan ding binawian ng buhay ang asawa ni Marshal, kaya mas umigting pa ang galit nito. Habang nasa ganong sitwasyon naman ng dalawa, nakarinig si Ergo ng ingay sa tapat ng bintana. Pakiramdam niya ay may kung anong nakakapit sa dingding, kaya agad siyang napadungaw doon. Saktong pagkatitig niya sa dingding ay napasigaw siya kay Marshal. "Nandito ang mga aswang! Bilis!" Noon din, walang pagdadalawang isip siyang lumundag papalabas ng bintana. Nakita niyang mabilis na tumatakas ang mga aswang at patungo yon sa direksyon ng taniman ng tubo na siyang aanihin nila kinabukasan. Agad niyang itinuro yon kay Marshal, kaya nagkasundo silang tunguhin ang tubuhan para tugisin ang mga aswang na yon. Habang patungo sila roon, hindi maiwasan ni Ergo ang kabahan, lalo pa at naalala niya ang nakita niyang bangkay sa loob ng tubuhan. Pagkarating nila sa tapat ng tubuhang yon, naunang pumasok si Marshal. Si Ergo naman ay naging panayang paglinga dahil sa kanyang pangamba na baka may mga aswang nang nakaabang sa kanila. Ngunit nang tawagin na siya ni Marshal, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang pumasok na rin doon. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig silang mga kaluskos sa bandang gitna ng tubuhan. "Tiyak na dyan sumuot ang 3 aswang. Halika na at baka makatakas pa sila," sambit ni Marshal. Napatango naman si Ergo ng mga sandaling yan at pilit na iwinaglit ang nararamdaman niyang pangamba. Nagsimula silang maglakad patungo sa gitnang bahagi ng tubuhan, subalit hindi pa man sila nakakarating sa kanilang nais puntahan, ay may narinig silang mga pagkaluskos na umaaligid sa kanila. Nanindig ang mga balahibo sa batok ni Ergo noon
at umalingasaw doon ang napakasangsang na amoy. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makakita siya ng napakaraming mga mapupulang bagay na naroroon at tila nakaabang sa kanila. Agad na kinalabit ni Ergo si Marshall at sinabi ang patungkol sa kanyang nakita. Bahagya namang nataranta ang lalaki at napawika na mga matayo ng aswang at malamang ay napapaligiran sila. Halos may ihina noon si Ergo sa kanyang nalaman at parang nais niyang bumalik na lang sa bahay ng amo nila. Subalit, dahil nasasadlak na sila sa ganoong sitwasyon, wala siyang nagawa kung hindi ang tulungan si Marshall sa kanyang pakikipaglaban. Ilang sandali pa, dinig na nila ang mga kaluskos sa paligid at pansin nilang may mga natutumbang tubo. Sinabihan naman ni Marshall si Ergo na maghanda dahil papasugod na ang mga aswang. Inihanda na rin ni Ergo ang kanyang hawak na espading at nang makalapit na sa kanilang mga aswang ay pinagtatataga niya ang mga ito. Ganon din ang ginawa ni Marshall at dahil hindi sa lahat ng oras ay natatamaan ng aswang, minsan ay tubo ang kanilang nagagapas. Di naglaon. Lahat ng mga tubo na malapit sa kanilang kinapupwestuhan ay bumagsak na sa lupa at ang ilang aswang naman ay meron ng sugat. Samantala, sina Ergo at Marshall naman ay may kokonting galos lamang dahil sa paminsang-minsang pagkalmot ng mga aswang na umaatake sa kanila. Dahil wala nang nakatayong tubo sa bahaging yon, kita nilang dalawa ang mga aswang na naroroon. Naisipan ni Ergo na marahil ay isang angka ng mga aswang ang naroroon, kaya higit sa 10 ang kanilang bilang. Baka hindi natin kayanin ang mga to. Humingi na tayo ng tulong. Wika ni Ergo sa kanyang kasama. Agad namang napailing si Marshall at nagwika na kakayanin nilang talunin ang mga aswang na yon. Walang ano-ano. Muling sumugod ang mga aswang na yon at mas nag-ibayo ang kanilang bilis. Paminsan-minsan ay nakakalmot sila ng aswang, kaya pareho silang nasusugatan. Subalit mariing sinabi ni Marshall na hindi dapat sila sumuko dahil kung magkataong titigil sila sa pakikipaglaban, ay magiging hapunan sila ng mga nilalang na yon. Hindi na alam ni Ergo noon kung ano ang kanyang gagawin, pero sinikap niyang protektahan ang kanyang sarili. Minabuti niya ring magpalipat-lipat ng kanyang pwesto nang sa ganon ay hindi siya madaling masukol ng mga yon. Samantala, si Marshall naman ay nanatili sa kanyang pwesto at sinisiguradong wala ring makakalapit na aswang sa kanya. Nasa ganong sitwasyon sila nang may matanaw si Ergo na mga liwanag na tila mula sa mga sulok. Sa kadahilanang yon, ay nabuhayan siya ng loob at nawala ang takot na kanyang nararamdaman. Marami-rami pa ang mga aswang doon dahil iilang aswang pa lang ang kanilang napuruhan. Pero kahit ganun, siya na mismong nangahas na sumugod sa mga ito. Iwinasiwas ni Ergo ang hawak niyang espading at sinigurado niyang masusugatan sila sa kanilang leeg. Dahil dito, ang bawat aswang na sumusubok na lumapit sa kanya ay kanyang nasusugatan at ang iilan sa kanila ay nabubuwal na lamang sa lupa. Samantala, hinarap din ni Marshall ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Pero sa hindi niya inaasahan ay may isang aswang ang lumundag sa kanyang likuran. Sinakal siya nito tsaka sinubukang kagatin sa leeg. Sa kabutihang palad, nakita ni Ergong binabalak na gawin ng naturang aswang, kaya mabilis siyang napatakbo at buong lakas na tinaga ang aswang sa kanyang batok. Isang malakas na paghiyaw na lamang ang nagawa ng aswang nang masugatan ito. Agad siyang umalis sa pagkapit kay Marshall at hinarap si Ergo, pero bago pa man siya makasugod, nabuwal na siya sa lupa.
Ganun na lang din ang gulat ni Ergo nang makita niyang nabuwal din sa lupa si Marshall. Napamura na lamang siya noon ng malakas dahil may sugat ito sa dibdib. Nilapitan niya yan at nanlumo siya nang makitang dinukot pala ng aswang ang puso ni Marshall. Napamura na lamang siya noon ng malakas dahil may sugat ito sa dibdib. Nilapitan niya yan at nanlumo siya nang makitang dinukot pala ng aswang ang puso ni Marshall. Subalit, naging mabilis ang paggalaw nun, kaya hindi niya nakita kung saan napunta ang nilalang na yon. Walang ano-ano, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa kanyang likuran at naramdaman niyang may kung anong paparating. Sa kadahilanang ito, napalingon siya at napamura ng malakas nang makita ang aswang na may hawak sa puso ni Marshall. Nanginig ang kanyang kalamnan dahil sa matinding galit. Pagkakita ni Ergo na nagsisimula ng lantakan ng aswang ang puso ni Marshall, napatakbo siya ng papalapit doon at sinubukang tagain ng nilalang gamit ang kanyang espading. Subalit, naging mabilis ang pag-ilag ng aswang kaya hindi siya natamaan. Napahagik-gik ba yon na para bang nanunuya pa kay Ergo? Subalit, nang akmang susugod sana ang mga aswang, biglaan siyang natigilan na animoy may kung anong pinapangambahan. Maging ang ibang aswang na nakaabang lang at naghihintay ng kanilang pagkakataon ay nataranta at sinubukang umalis doon. Noong mga panahong yon, agad na nawari ni Ergo kung ano ang rason ng pagkataranta ng mga aswang. Nakarinig kasi siya ng sigawan ng mga taong paparating doon sa tubuhan. Pamilyar sa kanya ang boses ng isa sa kanila, kaya kahit papaano ay nakampante siya. Nalaman kasi ni Ergo na tumungo roon ang kanyang tiyuhin at kasama nito ang kanilang among lalaki at ang iilang kalalakihan. Nagsigawan ng mga taong paparating, kaya napasigaw din si Ergo upang kunin ang atensyon ng mga ito. Mabilis nang tumungo ang mga yon sa kinaroroonan ni Ergo, kaya sinabi nito sa kanila kung ano ang nangyari. Subalit, dahil wala na ang mga aswang doon, nagpasya silang hanapin ang mga ito. Sinuyod nila ang buong bahagi ng tubuhan at sa kabutihang palad, nagawa nilang masukol ang mga natitirang aswang. Upang hindi na makaligtas ang mga aswang na yon, minabuti nilang sunugin na lamang ang bahagi ng tubuhan kung saan naroroon ang mga aswang. Sunod-sunod na hiyawan ang kanilang narinig noong mga oras na yon, at kahit na sinusubukang tumakas ng mga aswang, ay hindi nila nagawa dahil nakabantay ang mga tao sa paligid. Noong mga panahong yon, alam ni na Ergo na magiging tahimik na ang lugar na yon at wala ng mga aswang na maghahasik ng lagim. Dahil sa nangyari, hindi na muna naggapas ng tubo sina Ergo. Niligpit na muna ng mga taong mga bangkay roon at inilibing sa isa at malalim na hukay. Nang natapos na yon, doon pa lamang nila sinimula ng paggapas ng tubo. Kahit na bahagyang nalugi ang may-ari ng tubuhang yon, wala na siyang nagawa dahil kahit papaano ay nalutas na rin ang problema ng kanilang nayon ukol sa mga aswang. Ganoon na lang din ang pagpapasalamat nila kay Ergo dahil nagawa nilang patayin ng mga aswang kahit pa na ang tunay na pakay nila sa nayong yon ay magtrabaho lang sa tubuhan. Sa pagtagal ng panahon, kumalat ang istoryang ito sa kanilang lugar maging sa mga karatig baryo. At lahat sila nagulantang dahil maraming aswang ang namatay dahil lamang sa simpleng gamit na espading ni Ergo.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Medyo naguguluhan ako sa kwento, no? Ewan ko lang, di ko alam kung ako lang o pati kayo rin. Kasi binasa ko naman ng maayos eh. Sinuyod ko naman ng maayos, pero parang medyo naguguluhan ako. Pero baka sa akin lang. Kasi yung buong kwento, yung takbo niya, wala talagang kahit na anong espesyal na kakayahan. Walang kahit na ano. Tapos ang gamit lang espading. Di ko alam kung ito ba yung tinatawag nilang karet o yung may tamang term para dito, yung maliit na pantabas din ng damo. Pero kasi usapan natin dito tubo. So baka espading nga yung pinakatamang term kasi alam naman natin na mas matibay ang tubo kaysa sa panggapas ng palay. 'Di ba? Pero alam niyo 'yon, wala silang kahit na anong espesyal na kakayahan sa mga katawan nila. Pero isang buong angka ng mga aswang yung nalipol nila. Ganun sila kalakas. So hindi ko lang alam kung may angking pangontra yung tinatawag na espading pagdating sa mga aswang o sadyang sobrang hihina ng mga aswang na to na kaya lang nilang labanan yun nga, mga buntis. Pero iba rin yung lakas nila tsaka bilis kasi nga sabi rin dito sa kwento hindi nila basta-bastang natatamaan eh. So siguro labo-labo na yung pagtaga o paggamit dito ni Ergo ng espading niya. Lahat yun tsamba lang. O pwedeng ginabayan din sila ng mga nakatira sa tubuhan para matapos na nga yung ginagawa ng aswang na pagpapatay ng mga tao doon. Kasi ang nangyayari, dinadala ng mga aswang yung biktima nila sa tubuhan tas doon nila tinutuluyan. Siguro yung mga engkanto o mga elementong nakatira doon, ayaw na ng ganun pero wala silang nagawa. Tapos nung nakita nilang andito sila Ergo na handang mabuwis ng buhay para mapatay yung mga aswang na yon, tinulungan nila. Pwedeng ganun o pwedeng may iba pang paliwanag. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.